So, ayan na, welcome back na naman sa channel natin mga boss. Dito na naman tayo, nagbabalik. Medyo matagal din tayong hindi nakapag-upload kasi na-busy din po tayo. So, ngayon may tanggap tayo ngayon na 24 inches na LG LED TV. Normal TV lang siya. So, ito yung problema. Ang model number nga pala niya ay 24LN4100. Yan po yung model number niya. So, ang problema nito, ayan may backlight naman siya, pero walang picture, walang display. Backlight lang siya, ayan So, yan ang problema niya. Yan ang titingnan natin kung paano natin masusolusyonan. Titingnan natin kung sa panel na nga ba o sa mainboard. At syempre, importante rin yung pag-check ng voltahe para ma-pinpoint natin kung saan talaga yung naging problema. So, ayan, ito na yung loob ng TV natin. Ito yung motherboard niya. Ito yung BTS. Tapos dito yung T-con, yung natatakpan ng itim na plastic na to. Ayan Sa may top board, T-con. Naka-screw siya. Hindi natin matuklap basta-basta yan, naka-screw. So, ang unang gagawin natin ay voltage check tayo. Titingnan natin kung may supply ba yung panel natin na 12 volts galing dito sa motherboard niya. So, ayan, saksak muna natin yung power supply niya. Ito. 19 volts nga pala to, itong adapter nito, yung supply nitong board na to. Ayan, nag-power on na siya. Tingnan natin kung may backlight. Ayan may backlight siya pero walang display. Ayan. Blue screen lang siya. So, gagawin natin, susukatan natin kung may supply ba yung panel niya o yung T-con na galing sa motherboard. Set natin siya sa voltage reading. Itong natin, negative probe natin, lagay na lang natin siya sa body ground. Ayan. Kasi konektado naman yan dito sa ground ng mainboard. Nakaset tayo sa DC. Tingnan natin yung supply. Ito 12 volts papunta sa T-con. Supply ng T-con panel. Kailangan may makuha tayong 12 volts dito. So ayun dito pa lang wala na. Wala na tayong makuha ang voltahe. So ibig sabihin walang pumapasok sa panel or sa T-con. Ayun Alam na kaagad kung saan. Kailangan may supply dito na 12 volts para mag-operate yung panel natin. Kaso dito pa lang wala na tayong makuha. So dito nang gagaling yung supply ng panel natin na 12 volts. Dito sa maliit na IC na to, itong DC to DC converter. Kung susukatan natin, mayroon naman siyang input. Mayroon naman siyang input voltage 18 volts, pero pag sa out niya, wala na tayong masukat. So kadalasan ito yung nagiging problema. So ayan, dahil sa sira na nga to, kasi may nasusukat naman tayong in pero wala tayong nasusukat na out. Mayroon siyang in na 18.7 volts pero wala siyang out na dapat 12 volts. Dahil wala naman tayong pamalit na ganyan, gagamitin na lang natin to 7812. Ito yung gagamitin nating pamalit dito sa DC to DC converter IC na to. Ayan. So ayan, kailangan muna nating tanggalin tong IC na to. Saka natin i-wiring yung 7812 natin.
Ito yung ground niya. So lalagyan muna natin siya ng insulator para safe, para hindi dumikit sa ground yung mga pin niya, yung 1 in 3, kasi yung pin number 2 yun lang yung ground. So ayan, i-wiring muna natin. So ayan, na-wiring na natin. Ito yung pin number 1 nya, ito yung in. Tapos yung pin number 2, ground. Ayan, nakakonekta yan sa dito sa ground ng motherboard. Tapos yung pin number 3, yan yung out. Diyan tayo makakakuha ng 12 volts. So sukatan muna natin bago natin ikabit. I-connect yung out nya. Ito, supplyan natin. Ayan o, meron na siyang 19 volts. Ito yung out, 12 volts kailangan. Ayan o, 12 volts. So pwede na natin siyang ikabit. Connect na natin dito sa siya dito sa coil na to, kasi ito yung linya ng 12 volts supply ng papuntang panel. So ayan, sukatan ulit natin siya ng voltahe. Lagyan natin supply. Ayan, 3 blink, tapos off. Ayan, power on na yun, ibig sabihin. Tingnan natin yung kung may 12 volts na dito. Ayun, meron na 11.9, equivalent to 12 volts. Ayan o. Yan, tingnan natin kung may picture na siya, kung may display na ba. Ayun, nagka-raster na siya. So okay na yung TV natin. So supply lang ng panel ang missing, kaya walang display. Okay naman yung backlight. So yun lamang po, at sana'y kahit papano makatulong sa inyo ang video na to. Kahit kung hindi ka pa subscriber sa channel na to, subscribe na po at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat.